will not fail. Na-receive ba? Hindi walang wala. Madali lang naman to. 3 letter T. Yung faith natin will be tested. Yung faith natin ay kinakailangan maging tenacious. Alam niyo yung tenacious, hindi yung kapatid ni Antetokounmpo yan. Tenacious, yan. Faith that refuses to quit. Ibig sabihin ng tenacious. Hindi basta-basta sumusuko. And a triumphant faith. Ito po ay halaw dito po sa storya ng request ng babaeng ito from the same coast where Jesus came. So, ibig sabihin, siya ay sumusunod sa Panginoon. Dito po ay sabi nga, kung wala na tayong mapuntahan, kung wala na tayong makapitan, kung wala na tayong matawagan, hindi ka kung kailan gano'n sa kakatatawag sa Panginoon. No? Tayo bilang Kristiyano, sa umpisa pa lang, alam na natin dapat kung kanino tayo tatawag. Alam mo dapat, wala yung kung wala ka ng malapitan, ibig sabihin, may mali sa'yo. Gumawa ka muna ng paraan mo, di ba? Kung wala ka ng mahingaan ng tulong, ibig sabihin, lumapit ka muna sa lahat ng iniisip mong pwedeng makatulong sa'yo. Tapos, saka ka palang pupunta sa Panginoon. Mali yun. Tayo bilang mga mananampalataya, alam mo dapat, sa una pa lang, kanino tayo lalapit. So when faith has nothing to hold, but God. In Matthew chapter 15, verses 21 to 28, hindi lang po ito isang storya, hindi lang ito isang miracle na nangyari, the same kumbaga para bang miracles na paulit-ulit ginagawa ng Panginoon. But it is a very special faith story. Ito po ay istorya ng isang pananampalataya. Ito'y lumapit sa Panginoon, itong babaeng ito, na lahat ng mga disadvantages ay nandoon sa kanya. Pero ang lakas ng loob niya, ang lakas ng, sabi nga ng Panginoon, nakila yung kanyang pananampalataya sa dulo. Bakit? Una, siya ay babae na nabuhay sa panahon na ang kultura nila ay dinodomina ng mga kalalakihan. So wala siyang right, kumbaga, nung time na yun. Pangalawa, siya ay Canaanite, isang hentil. Wala sa covenant ng Israel. Therefore, hindi siya unang papansinin sa kultura nila. Pangatlo, siya ay isang nanay na nasa isang crisis. At ang sakit ng kanyang anak ay hindi kabag lang o lagnat o tarangkaso. Hindi, ang sakit niya ay isa din na medyo sensitibo, a demon-possessed daughter. At nung siya ay pumunta sa Panginoon, tumawag sa Panginoon, sa halip na pagtugon, ang kanyang hinarap ay pananahimik. Yung mga disciples ng Panginoon, niresist siya, nireject siya. Pero hindi ng Panginoon, eventually. Kaya nga itong passage na ito magtatapos sa isa sa pinaka matinding paghanga ng Panginoong Jesucristo sa pananampalataya ng isang babae, lalo na nga na siya ay isa pang Gentile. Sabi ng Panginoon, "O woman, great is thy faith." So tinuturuan tayo dito ng salita ng Diyos sa passage na ito na ang pananampalataya ay hindi hinuhubog ng privilege, but ng ating pagsisikap. Ng pagsisikap na katulad niya sa Bible, even in Luke chapter 18, di ba, sa pananalangin. Sabi niya, I will that, sabi niya doon, mag-pray tayo. Tapos nagbigay siya ng example doon, yung woman na persistent sa pagpe-pray niya, lumapit sa isang judge. Perseverance. Pagsisikap, pagtsatsaga, pangungulit.
At doon ay napapakita mo yung pananampalataya mo. Faith is not proven by kung paano mo nakikita ang Diyos parang magsimula sa'yo. Hindi ako pinansin, tahimik lang ng Panginoon. But how we respond kapag dinidelay ng Diyos ang sagot. Ulitin ko ang pananampalataya po natin ay hindi na po prove kapag sinagot kagad ng Diyos yung ating prayers. Ang faith natin natetest na po prove kung kailan tayo kumbaga willing, kung hanggang saan tayo willing mag-antay bago mag-respond ang Panginoon. Madali kasi, ang tindi ng faith ko, alam ko sasagutin ni Lord yan. Sinagot na ni Lord, kaya yabang mo na meron kang faith, ganyan, di ba? Pero paano mo papakita ang faith mo kung hindi pa binibigay ng Panginoon? During the, sabihin natin, time na tayo po ay parang dinidelay ng Diyos ang sagot sa prayers natin, sa request natin, yung response natin doon, yun ang nag-shape, yun ang nagpo-prove ng pananampalataya natin. So faith that will not fail is a tested faith. Pananampalataya na tunay ay napapatunayan sa pamamagitan hindi po ng, sabi ko last time, ng convenience, kundi sa mga difficulties, sa mga circumstances, sa mga trials, sa mga hirap na pinagdadaanan natin. Doon ang tunay na pananampalataya, pati tayong nagsisikap magkaroon nun, napapatunayan natin, uy, meron pala ako nun. Meron pala akong faith. Kasi, sabi nga ng isang awit, you talk of faith when you're up on the mountain. But when you're down in the valley, sabi ng Bible, that's where faith is really put to the test. Pagka nandun ka sa highs ng buhay mo, faithful ka, may faith ka, masaya ka, hopeful ka. Bakit? Maganda nangyayari sa buhay mo eh. But when you're down in the valley, yun talaga labanan. Yun talaga ang testing. Yun talaga mo dapat improve kung may faith ka. Kaya marami sa atin, alam nyo din kung meron kayong faith sa Panginoon o wala. Ito po ang isa sa pinaka mahirap na pagkakataon sa Bible. In verse 23, he answered her not a word. Hindi katulad nung kay Bartimaeus. Si Bartimaeus, inaano din siya, tumatawag siya sa Panginoon, Jesus, thou son of David, sabi niya, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water. Amen? Naku, buti wala nag-amen. Hindi po si Bartimaeus yun. Yung rich man na yun. Pero yung sabi niya, Jesus, thou son of David, have mercy on me. Bulag siya, di ba? Tapos yung mga disciples, ang ingay mo naman. Sabi niya, pero ang ginawa ng Panginoon, hinintuan niya. Hinintuan niya, pinansin niya yung panawagan ni Bartimaeus. Pero itong babaeng ito, tingnan niyo mabuti. Pag nag-aaral kayo ng mga life ng Panginoon, titignan niyo yung mga details. Minsan ang Panginoon, pag tumawag ka, hihintuan ka. Minsan niya tumatawag ka, hindi mo alam, ikaw pala talaga sadya ng Panginoon. Di ba si Zacchaeus? Tatawag ka pa, hinihintay mo pa ako, hindi mo kasi alam. Doon talaga ako pupunta sa iyo. Right. Pero minsan, tawag ka ng tawag, di ka pinapansin. Ang sabi ng verse 23, he answered her not a word. Ito pong bahagi ng binasa po natin ng Bible na ito, ang Panginoong Hesus, ay hinayaan niya lang na yung pananampalataya ng babaeng ito, mapiga ng gusto, mapino, matimbang, at sa bandang huli, makita niya na yung faith niya talagang
dalisay. So under this, yung silence na kanyang inendure, he answered her not a word. Sabi ko nga, ito ang isa sa ang hirap tanggapin. Diba? Okay na no, diba? Next time, okay pa yun. At least may pag-asa ka. Pero yung nag-aantay ka sa meron o sa wala, hindi mo alam eh. Kasi walang sagot. Sabi ng Bible, he answered her not a word. She prays. Pero tahimik ang Panginoon. Hindi naman siya na-rebuke. Hindi siya binigyan ng assurance. Pero wala namang response. Palagay nyo, madali yung ganong lugar. Gusto niyo ba sa ganong lugar? Wala kayong assurance. Pag naliligaw kayo, di ba? O ano ba ang aming lagay? Tapos walang response. Pwede ka mag-speculate, siguro may pag-asa ako. Pwede mo ding sabihin, maya-maya, palagay ko, sopla na ako dito. Walang response eh, hindi mo malaman kung anong gagawin mo. Mag-aantay ka ba? Magpapatuloy? Titigil ka ba? O susulong ka pa? Although, silence, kung nakikinig kayo ng preaching sa mga nakaraang mga pangangaral, hindi din denial yun. Narinig niyo na ba yun? Silence is not denial. Oftentimes, yung silence ng Panginoon ay paraan niya para palalimin lalo yung ating pananampalataya rather than sirain yung ating pag-asa. Kaya ulitin ko sa inyo, kapag tayo ay para bang walang response sa Panginoon, that does not mean dinideny ng Diyos ang iyong pananampalataya, ang iyong request, ang iyong desire. Ang ibig lang sabihin nun, mag-antay ka, matuto ka pang manampalataya, lumaki pa yung pananampalataya mo, iyon ang purpose ng Panginoon. Madalas na hindi, wini-withhold ng Diyos yung sagot niya sa kanyang panalangin sa atin para i-reveal sa atin yung lalim ng ating tiwala sa Kanya. Huwag niyo nang sasabihin to, ayoko maririnig dito kahit saan. Ang mga member natin, sinabi niyo, alam niyo kung bakit kung minsan hindi kagad sinasagot ni Lord ang ating prayer ay para magantay tayo, para makita niya kung gaano tayo nananampalataya sa Kanya. So yung Diyos niya pala mahina. Hindi niya alam kung may pananampalataya ka o wala. Kaya ginagawa ng Diyos yun para din sa atin. Para makita sa iyo kung gaano nakalalim ang ating tiwala sa Kanya. Kasi ang Diyos alam niya yun. Alam niya yun. Dumanas ka ng pagsubok o hindi, alam niya kung may pananampalataya tayo, alam niya din yung lalim ng faith natin. Ang panalangin o pananampalataya na nagpe-pray kapag kumbaga para bang gusto niya mabilisan ang sagot. Shallow faith. Malabnaw, mababaw, hilaw na pananampalataya yan. Gusto mo mabilisan eh. Kaya yung iba hindi nagtatagal sa paglilingkod nila sa Panginoon eh. May mga expectations sila. Nandyan yung, alam niyo, parable of the sower, the seed and the soil, yung nahulog doon sa stony ground. Yun eh. And anon with joy, receive it. Pero pagdating ng panahon, sumikat ang araw, tirik na tirik. Tapos walang root. Hindi sa walang root, manipis pa yung root. Ang pinepenetrate niya, stone eh. Hindi kaya ng manipis na root yun. Tapos tumirik ang araw. It means, andun yung mga trials, andun yung mga circumstances. Because of the word, by and by, he is offended. Hindi niya nakita yung, sabi nga, expectation versus reality. Diba? Nag-expect ka, alam mo ba, yung ba ang kalooban talaga ng Panginoon? O nag-expect ka kasi ginagamit mo emotion, hindi yung salita ng Diyos.
Kala mo may faith ka, pero shallow pala yung pananampalataya na meron ka. Katulad po ng ginto, yung pananampalataya natin, mas endure yung heat ng fire para mas lalong maging pure, mas lalong maging dalisay yung ating pananampalataya. Verse 24, but he answered and said, I am not sent, but unto the lost sheep of the house of Israel. Yun yung sinasabi, Gentile ka eh. Pero the truth is, hindi naman gusto ng Diyos na i-display ang discrimination. Hindi yun. Pero hindi din siya nagsasinungaling dahil yun naman talaga. Mesaya siya ng mga Hudyo. At kung panahon na yun, tinanggap si Jesus Christ sa mga Hudyo, tapos na. Pero, sabi dito, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Then came she and worshiped him, saying, Lord, help me. Tumigil ba siya? Hindi. But he answered and said, it is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. Sabi ng Panginoon, hindi karapat dapat kuhanin ang pagkain, ibig sabihin, something that belongs to the children at ibigay sa aso. Kasi nga, sinasabi niya, hindi ka Israelite. Hentil ka. So ito, ang aking ministry for the lost sheep of Israel. Kaya, yung statement na ito ng Panginoon, parang scorn. Pero alam natin, behind doon sa sinasabi ng Panginoon is a way of God to reveal sa mga tao nandoon ano ang definition ng tunay na pananampalataya. Kung titignan mo, parang ang nangyayari, dinidiscriminate niya, parang hinihiya niya, ini-score niya, hinahamak yung pananampalataya ng babae. Pero actually, baliktad ang intention ng Panginoon. Gusto niya i-reveal sa lahat ano ba ang tunay na definition ng pananampalataya. So dito, kahit na ang kanyang pananampalataya ay tinest yung kanyang emotional side, pati yung social, sabihin natin, status. Diba? Bakit? Sino ka ba? Ano ka ba sa lipunan? Wala ka naman eh. Emotionally, siyempre masasaktan nyo sa sinabi ng Panginoon. Pag ba ikaw nasaktan because of rejection, kapag ba ikaw nasaktan because of scorn, tapos na yung sinasabi mong pananampalataya, titigil ka ba? She is reminded na siya po ay hindi kabilang doon sa original o doon sa plano ng Panginoon. She is humbled before the disciples. She faces what feels like marami sa atin siguro naranasan o iniisip nyo, nararanasan nyo yung rejection. Masarap ba yung i-reject ka? Sino sa inyo dito na-reject na? Ako, na-reject ako eh. Na-reject ka na? Sino nag-reject sa'yo, Brad? Hindi ako makapaniwala. May nag-reject sa'yo? Ha? Huwag na, baka mamaya sabihin mo pa kung sino eh. Sino ba o ano? Mahirap yung nare-reject. Tama? Ikaw ba, Tus, na-reject ka na? Ba, hindi pa. Kala mo lang. Mahirap. Yung emotional side, ako sa totoo lang, isang araw, pero may mga pagkakataong kumukuwig-kuwig pa sa akin, napapaginipan ko pa. Sabi niya, unfortunately, I cannot give you. Minsan, sumasabi-sabi pa sa isip ko, kumukurot-kurot pa sa emosyon ko, lalo na pagka minsan nakikita ko, ano ba to? Kailangan pa naman natin ng ganito, kailangan natin ng ganyan. Sayang, dapat na ano ko dun eh. Kumukurot-kurot ba? Mahirap yung ganun. Mahirap. Pero itong babaeng ito, hindi siya magpapapigil dahil lang sa nasaktan ng emosyon niya.
Hindi siya magpapapigil, magpapatuloy na malampalataya dahil lang siya ay binaba yung kanyang status. Yung pananampalataya kasi na gumuguho kapag ka ikaw ay nasasaling ang iyong pride na din siguro yun, emosyon. Hindi po yan talaga rooted na pananampalatayang rooted sa Panginoon. It was rooted in comfort. Yung pananampalataya na may halaga, yung pananampalataya, hindi yan kumbaga katulad ng ginto nga, di ba? O kaya yung diamante. Yung iba sa mga nagsasabing may faith, ano lang eh, puwit lang ng baso, hindi tunay na diamante yung faith nila eh. Kailangan totoo yan. Yung tunay na pananampalataya, mahalaga, yung tunay na pananampalatayang mayroong value, pinapahalagahan ng Panginoon. Madalas yan sa hindi. Nasusugatan muna yan. Bago yan, nare-reward. Pangalawa, a tenacious faith. Yung hindi sumusuko. Yung hindi nagkukwit at the sign of struggle. At the first sign of problem. At the first sign of trials. At the first sign of rejection. Hindi ka agad yan humihinto. O hindi talaga yan humihinto. Pag sinabi nating tenacious faith, pananampalataya that refuses to quit. Bakit siya naging remarkable? Si Mary, merong kakaibang way. Bakit siya naging remarkable? Kasi napakahalaga kay Mary ng salita ng Diyos. Yun ang una sa kanya. Mary had chosen that good part which should not be taken away from her. Yung isang Mary naman o yung isang babae, sabi niya, hayaan mo siya. Hanggang against the burying, sabi niya, may burying, ganito, ganyan. At itong gospel na to, whenever this gospel is preached, yung babaeng ito hindi makakalimutan. Remarkable yung faith, remarkable yung service, remarkable yung sacrifice na ginawa. Kadalasan, puro kababaihan, ano? Si Pedro, remarkable din sa kayabangan. Si John, meron ding side na ganun. Lalo na sino to? Yung nag-deny, si Tomas. Kung hindi mo pa nahawakan yung kamay ko at yung side ko, hindi ka pa manampalataya. Sabi niya, mapalad yung mga hindi nakakita sa akin, nakahawak sa akin sugat, pero nanampalataya. Tayo yun, mas mapalad tayo kay Tomas. Hindi natin nakita si Jesus, hindi natin nahawakan yung kamay niya, yung tangiliran, and yet, doon lang sa sinabi ng salita ng Diyos, sapat na tayo para manampalataya sa Panginoon. Amen. Remarkable yung faith ng babaeng ito, hindi nung siya ay tinanong, kundi yung puro siya, di ba? Lapit sa Panginoon, panalangin sa Panginoon, tawag sa Panginoon. So itong babaeng ito, yung faith niya pinakita by continuous asking and begging for God's help. Kaya kayo, kung talagang prayerful kayo, araw-araw nagpe-pray kayo, may chance kayo mag-pray. Kahit yung sa DBS natin, pag ako nagli-lead ng prayer, nakikipray din kayo, yun yung time. Maliban na lang kung nagdadrive ka or what. Na siguro tigilan mo yung ginagawa mo, mag-pray talaga tayo. Kasi may reward doon. Nandoon ang faith, pinapakita natin sa Panginoon. So, sa verse 22, sa verse 25, nabasa natin, tawag siya ng tawag. Sabi doon, una, sabi niya, have mercy on me, O Lord, thou son of David, my daughter is grievously vexed with a devil. In verse 25, Lord, help me. And she worshiped Him. Inacknowledge ng babaeng ito yung pagiging Panginoon ni Jesus Christ. At ang kanyang apila, hindi yung galing niya. Lord, pagalingin niyo lang ang aking anak at maglilingkod ako sa iyo.
eh parang ano yun, parang merit yun. Diba? Nauna nga lang yung blessing bago yung reward. Naintindihan natin? Marami sa atin ganun eh, Lord, lalo na pagka huling hininga mo na, may matindi kang sakit, Lord, bigyan mo lang ako ng pagkakataon, ibibigay ko ang buhay ko sa'yo. Pambihira, 69 years old ka na. Pag binigyan ka man Diyos ng kagalingan, ano pa magagawa mo sa kaharian ng Diyos? Ano, magta-trust distribution ka? Eh sabi ko sa'yo, sa dami ng aso kalat dyan eh. Pag nagkatakbuhan, yari ka, makakagat ka. Tatawid ng kalsada, eh mabangga ka pa dyan. Diba? Magsasalita ka, eh maiinip sa'yo yung mga kausap mo kung gano'n ang... Marami kasi mga Kristiyano, gano'n ang style. Lord, gawin niyo muna to. Pinapangako ko, ganito gagawin ko. Pero sa totoo lang, pagkatapos din naman ibigay ng Panginoon, pahintulutan ng Diyos, wala din naman. Yung iba nga, pangangalandakan pa natin yung para bang, diba, Lord, ganito lang magagawa ko sa iyo, Lord, ganito lang ang mapaglilingkod ko sa iyo, pagpasensyahan niyo na po, pagpasensyahan niyo na po, talagang pinagpapasensyahan ka ng Panginoon. Pero itong babaeng ito, gusto kong hindi mawala yung isip niya, ba't ko sinasabi yung mga yon, in-acknowledge niya yung Lordship ni Jesus Christ. Pag sinabi natin Lordship, siya ang una sa buhay natin. Yung kagustuhan niya, yun ang magiging kagustuhan natin. Hindi tayo napilitan, hindi tayo kailangan pagmakaawaan ng Panginoon, hindi tayo ang aantay ng Panginoon, tayo ang lalapit, tayo ang susunod, tayo ang magmamakaawa sa Panginoon. Kasi Panginoon natin siya. Maraming mga Kristiyano, ang tawag lang sa Panginoon, Lord. Pero, ewan ko kung ano spelling ng Lord nila, baka spelling ng pangalan ni Lord Rivera, hindi Lord, hindi Panginoon. She appeals for mercy, not merit. At ito, sabi ko nga sa inyo, madalas sa hindi, pagka pinapanalangin natin, hindi pang sarili natin, pang ibang tao, papakinggan ng Panginoon eh. Eh sa totoo lang, bagay, maintindihan mo, nanay sa anak, talagang gagawin niya lahat, lalapitan niya lahat. Magmamakaawa siya hanggang makasigurado siya na siya ay tutulungan. Pero hindi niya nga sariling problema nilalapit niya, problema ng anak niya, problema ng ibang tao. Nag-intercede siya on her behalf. Ganon ka-persistent yung kanyang panalangin. So under that, her persistent cry. Nung siya in-ignore, hindi siya tumakbo palayo, hindi siya umiyak, hindi siya nagmukmuk, hindi siya, di ba, nagdabog, o hindi siya nagsabi ng masama sa Panginoon. Lalo siyang lumapit. Then came she, ano sabi sa verse 25, and worship Him, saying, Lord, help me. Siguro maganda yun na may illustration, mga young people na. Sige, pakita niyo yung ginawa ng babae. Kasi parable to mga to eh, mga story to eh. Gawin nga natin yan, Joshua sa Caleb, sige, anong ginawa? Kasi para makita din natin, ano yung ginawa talaga, ano yung worship. Yung worship, hindi, Lord, I worship you. Hindi. Nagpatira pa siya, lumuhod siya, nagmakaawa siya, baka nandun siya sa paanan ng Panginoon at kung anong ginagawa niya. Pero ang Panginoon, hindi niya sinasabing, tumayo ka ha, tao din ako. Walang ganun. Kasi Panginoon, Diyos siya, hindi niya kailangan tanggalin at pigilin yung ginagawa ng babaeng yun. Nagmakaawa siya. Lord, sabi niya ganun, help me. Siya na yung hinihingi niya ng tulong para bang ang anak niya may problema, pero Lord, akong tulungan niyo. Yung problema ng anak ko, ginagawa kong problema ko ito. Iyon ang puso ng mga taong nag-i-intercede. Kapatid, maliban na ilagay mo ang sarili mo, ang posisyon mo
sa sitwasyon ng mga kapatid mo, ng mga mahal mo sa buhay, ng ibang taong nilalapit mo sa Panginoon, hindi ko alam kung kaya mong antigin ng langit ang puso ng Panginoon para sagutin yung intercessory prayer mo. Kaya yung gano'n, ba, may nanghingi ng prayer, binanggit mo lang. Pero hindi mo ramdam kung gaano kahalaga yung panalangin nyo sa ibang tao. Palagay nyo, kayo yung sinagot ng Panginoon doon? At least nabanggit ko, halimbawa, katulad ng si Brother Mark na gano'n, in-announce yun. Buti nabasa ko. Kala ko nga ngayon, sabi ko. So, binanggit lang natin. Kung binanggit lang naman natin yun, palagay mo, kayang antigin nun yung trono ng Panginoon. Kailangan maramdaman mo, makita mo ang posisyon, ang sitwasyon ng taong ilalapit mo sa Panginoon. Yung 4 na magkakaibigan, pinangalanan din daw si Love, Joy, Peace, Long Suffering daw yun eh. Yung may dala-dala doon sa binutas yung bubong, tapos binaba, hindi ko alam kung sino gumawa nung bagsak yun. 0-0 sa akin yun. Si Love, Joy, yung pong pangalan, si Brother Love, ay binaba niya po doon yung diba? Anyway, ano sabi? Nilagay niya yung sarili nila doon sa posisyon ng lalaking yun. Unless meron tutulong sa amin, hindi siya mabibigyan ng kagalingan ng Panginoon. Yung tunay na pananampalataya, palapit yan sa Panginoon. Hindi palayo. Huwag mo sasabihin, nagpapahinga ka lang. Nagpapahinga lang ako, at ako ibabalik din ulit sa Panginoon. Ha? Nagpapahinga ka, babalik ka sa Panginoon. Teka, ano ba nakakapagod sa Panginoon? Ano ba nakakapagod sa church? Ano ba nakakapagod sa mga bagay na ito na kailangan magpahinga ka, tapos babalik ka? Ay hindi ba ang paglapit mo sa Panginoon, sabi niya, "Come unto me, all ye that are labor and are heavy laden, and I will give you what? Rest." Ba't ka magpapahinga na palayo sa Panginoon? Walang nagpahinga na palayo ka sa Panginoon. Walang nagpahinga na distansya mo sa Panginoon. Kung magpapahinga ka, kahit pagod ka na sa mga trabaho mo, pag-aaral mo, relasyon mo, o kung ano man yan, lalo kang lalapit sa church, lalo kang lalapit sa Panginoon, dahil doon ka makakahanap ng pahinga. Yun yung tunay na faith. Ang faith palapit sa Panginoon, hindi palayo sa Panginoon. Lalo na pag tinebes ang faith mo, lalapit ka sa Panginoon, hindi lalayo. Marami kasing ganun mga mananampalatay. Ang iba nga, kaya lang lumayo sila na faith. Yun pa lang, doon pa lang. Asan ang faith doon? Hindi lumalago ang ating faith. Katulad ni Jacob, ni-wrestling niya yung angel of the Lord. Ano sabi ng faith ni Jacob? "I will not let thee go except thou bless me." Kasi di ba, ninakaw niya lang yung blessing kay Esau. So akala naman niya, yung pag-bless ni Isaac sa kanya, walang bearing. Kasi nakaw eh. Kaya nung na-meet niya ang angel of the Lord, Lord, hindi kita papakawalan hanggang di mo sinasabi, i-bless mo ako. Ang ginawa ng angel of the Lord, hinawakan siya sa tandyang. Tandyang ba? Hinawakan lang yung iba, nakipag-wrestling. Si Jacob, hindi yung angel na wrestling siya. Pambihira, hingahan lang siya nun, titilan 6 Ang ibig sabihin nun, talagang nakipag-struggle siya. Hinawakan niya, akala naman niya mananalo siya. Pero napakagandang picture yun ng ating paghawak sa Panginoon. Pag meron tayong request, Lord, hindi kita pakakawalan, hindi kita tatantanan, hindi kita titigilan ng pagtawag, ng pagsunod, ng pakikiusap hanggang i-bless niyo ako. Okay, mapagod ka, papanalangin. Siguraduhin niya lang din, inihingi niyo blessing ng Panginoon. Hindi, di ba? Hindi isang bagay na imposibleng ibigay ng Panginoon. And number 2, under this, her persistent cry, her humble confession. Ano sabi ng Panginoon sa kanya?
Grabe, sabi niya, but he answered, di ba sabi ng Panginoon, sabi ng babae, worship Him, saying, Lord, help me. Tapos sumagot ang Panginoon sa 26, he answered and said, sakit ng sagot ng Panginoon, grabe. Kung kayo to, hindi na kayo ulit. Siguro sasabihan niyo yung tao yun na, kala mo naman kung sino ka. Kung ayaw mo, wag mo. Diba? Tinatawag mo pa ako na kung ano-ano. Diba? Ayaw mo lang tumulong eh. Diba? Pero siguro tayo, Pilipino, ganyan eh. Pero sabi ng Panginoon, it is not meet to take the children's bread and to give it to others. Hindi yan eh. Ang masama, sabi niya, and to cast it to dogs. Asa tingin ng Diyos sa aso? Pero tingnan nyo, parang insult yun, no? Humiliated siya. Ano man ang pronunciation doon. Sabi niya sa verse 37, and she said, truth, Lord. Alam niyo, dapat ganun din tayo eh. Sino ba tayo para pakinggan ng Panginoon? Anak na tayo ng Diyos eh, di ba? Kaya lang, sa pagiging anak natin ng Panginoon, entitlement yung binabalandra natin sa Panginoon. Kayabangan. Lord! Di ba? Di ba, nakita niyo dati, naglingkod naman ako, Lord. Oh, bigay niyo naman sa akin to. Pag di niyo to binigay, Lord, di na ako maglilingkod. Hindi, huwag ka maglingkod. Para ka naglason pag di ka naglingkod sa Panginoon. Para ka nag-suicide. Tinatakot mo pa ang Panginoon. Binibigyan mo pa ng ang Panginoon ng antagon ng kasunduan. Hindi. Ha? Ano? Kondisyon. Lord, basta ibibigay ko ang buhay ko sa inyo. Huwag nyo lang akong gugutumin. Pambira ka, nagbigay ka ng buhay mo sa Panginoon. Tapos gugutumin ka ni Lord. Paano yun? Anong klaseng Lord ba kasi yung iniisip mo paglilingkuran mo? Lord na malupit? Lord na hindi marunong mag-provide ng needs? Binigay mo nga buhay mo sa Kanya eh. Ang Diyos, pag nagbalik na kung anong binigay mo sa Kanya, higit pa sa binigay mo. Itong babaeng ito, sabi niya, truth, Lord. Yet the dogs of the eat of the crumbs which fell from their master's table. Diba? Sobrang binaba niya yung sarili niya sa Panginoon. Tinawag kang aso ng Panginoon. Lord, totoo po. Pero aso man, sa kanyang master, may nalalaglag yan ng mga mumu, mismis. Kinakain niya. Yun lang po ang hinihingi ko. Nakita niyo ba yung kababaang loob ng babae nito? Hindi siya katulad ninyo. Pag nanghingi, langit ang hinihingi. Pag nanghingi at dumating, Lord, bakit ito lang? Pambihira. Itong babaeng ito, sabi niya, yung nalalaglag lang po, tira-tira lang po. Hindi ko naman po hinihingi tinapay. Yung mga, alam mo, pagpilas ng mga anak niya, makalat yung mga anak niya eh. Yung nalalaglag ko, sobra-sobra lang. Kumbaga sa banana queue, yung pong mga asukal na nalalaglag, yun na lang ho. Ganon siya nagsalita sa Panginoon. Kaya ito yung sa akin, ito yung isa sa pinaka magandang statements of faith in the Scripture. Tinanggap niya yung kanyang posisyon. Sabi ng Panginoon hindi dapat ibigay sa dogs yung para sa anak. Yun yung sabi ng Panginoon sa kanya, gusto kong makita mo yung sarili mo sa akin at sa mga taong pinili ko. Tanggap mo ba yun? O magyayabang-yabang pa, wag na. Opo, Panginoon. Tinanggap niya yung kanyang posisyon. At pagkatapos, ang maganda dito, minagnify niya yung provision. Ano yung mamagnify mo sa mismis? Ibig sabihin, kahit maliit lang yung matatanggap niya, ay sobrang pinagpapasalamat niya sa Panginoon. Sobra-sobra na po yun, Lord. Hindi ko hinihingi yung bread. Yung tira-tira lang. At yung tira-tira po na yun, sapat na sa akin, masaya na po ako dun. Pambihira kayo. Ang dami niyo reklamo sa buhay niyo. Sino dito namatay na sa gutom?
Sino dito yung talagang, ako kahapon, kumain ako dahil sinamahan ko si Pastor, no? Pero nakain ako. Hindi naman ako nagkasala, isang cup pa rin ng rice yun. Chicken, natetep ako kainin yung, yung balat. Pero hindi ko kinain. Yun lang, nakalimutan ko yung mashed potato, bawal pala yun, nahubos ko, kalahati. So at least yun lang. Walang soft drinks, tubig lang. Tapos after nun, pag uwi ko, hindi na ako kumain. Kumain ako, kanina na lang na, kahit dinner, di ako kumain kagabi. So kumain ako mga 9, 10 a.m. Kaya naman. Kaya naman. Yung provision ng Panginoon sa kanya, hindi pa nga binibigay ng Panginoon, pero minamagnify niya na. Nagtitiwala siya that even the crumbs, yung mga mismis, yung mga tira-tira, basta nang galing sa Panginoong Yesus, ano yun? Ano yun? Ano yun? Blessing. Konti lang yan, di ba? Pero kung nanggaling sa Panginoon yun, blessing yun, sapat yun. Tutugma yun sa pangangailangan niya. Ang kumbaga, display ng pananampalataya na matatag ay kapag yung pride natin ay nilunok natin. At yung ating pagtitiwala sa Panginoon ang ipinagsisigawan natin. Hindi niya sinabi, Lord, sobra ka naman. Dogs, hindi ba pwedeng sheep or goats? Dogs talaga. Kasi napakaburara ng aso. Napakasama ng picture ng aso sa Biblia. Ang dogs lang ang bumabalik sa kanyang sariling sinuka. Ganon, katinti. Lord, hindi ba pwedeng kabayo na lang o matigas ang ulo din nun. Pero sabi niya, Lord, totoo po. Nilunok niya yung kayabangan niya. Dahil yung kanyang pananampalataya, yun ang mahalaga para sa kanya. And lastly, tatapusin ko na, triumphant faith. Faith that receives the reward of God. Yung pong pananampalataya na nakakayanan yung mga testings. Yung pananampalataya na sumasalabay. Yung sabi nga, nakaangla pa, nakasampay pa, nakahawak pa, kahit naghihirap na, basta't nakasampay ka. Yung pananampalatayang dinidisplay na merong humility, hindi po yan nagtataapos na ikaw ay nadi-disappoint. Ibig sabihin, pagbibigyan ng Panginoon yan. Ibe-bless ng Panginoon yung pananampalatayang ganyan. Hindi ka matatapos sa disappointment. Antay ka lang. Antay ka lang. Try and try. Even until you die. Diba? Ayan. Try until you succeed. Pero yung iba, naging try and try until you die. Don't quit trying. Palangin ka ng panalangin sa mga mahal mo sa buhay. Parang walang nangyayari. Pray ka lang. Pray ka lang. Kikilos din ang Panginoon dyan. Kikilos lang din ang Panginoon dyan. And verse 28, so ano sabi ng Panginoon? O woman. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith. Yung commendation na natanggap niya dun sa tao o sa person na seemingly nag-scorn sa kanya. Yung sa person that seemingly silent, hindi sa pinansin. Pero the same person, si Jesus Christ, ang nagsabi, great is thy faith, O woman. Hindi niya kinomen yung kanyang nationality. Hindi niya kinomen yung kanyang persistence lang. Ang tiyaga mo, kapatid. Talagang ano ka pa rin, ha? Rain or shine, ha? Hindi yung kanyang emotional pain, hindi yung kanyang drama, walang ganon. Ang kinomen ng Panginoon sa kanya, yung genuine faith na meron siya.
Pwede tayong umiyak-iyak, pwede tayong parang nagsasakripisyo, pwede tayong parang, di ba, hirap na hirap, pero nagsisikap. Yun ang naipapakita natin, pero ang Panginoon nakikita niya yung tunay na faith sa loob ng ating puso. At iyon ang kinukomment ng Panginoon. How about yung mga disciples niya? How about yung mga Pharisees? How about yung mga sinabi ng Panginoon, ako na parito, hindi sa inyo, kundi para sa lost sheep of Israel. Nung marinig ng mga Israelites siguro sa paligid na yun, naman! Siyempre, kami pa ba naman? O kami ang piniling nasyon. Pero tingnan mo hindi sila kinomen. Ang kinomen, yung Gentile, yung babae, yung nanay na nasa crisis, yung dog, yun ang kinomen ng Panginoon. Hindi sa kanyang kung anumang background, kundi sa kanyang tunay na pananampalataya sa Panginoon. Kukunti lang sa Bible, sa Scripture, yung tinawag na great in faith. Isang great in faith, sino? Di ba yung centurion ba yan? Nabasa na din natin yun. Sabi niya, Master, may sakit yung aking servant ba o anak ata? Sabi niya, sige punta tayo, hindi na ako kailangan. Ako din po ay katulad niyo, ganito, ganyan. Sabihin niyo lang at mangyayari. Sabi niya, great. I have not found so great faith, no, not in Israel. Iilan lang yun. At marami po sa kanila, hindi po lost sheep ng Israel. Kundi sila yung mga hentil. And lastly, the cure she obtained. Hindi siya yung kanyang anak. Sa verse 28, and her daughter was made whole from that very hour. Kaya pinapagaling ng Panginoon, hindi yung may mga faith lang sa kanya. Hindi naman yung nanay ang may sakit eh. Ang hiningi niya, pagalingin yung anak niya. May faith ba yung anak niya kay Lord? Wala. Hindi nga, nandun ba siya? Wala nga eh. Pero gumaling yung anak niya dahil sa pananampalataya na dinisplay ng nanay niya. Walang touch, walang presence ng Panginoon para puntahan yung demon-possessed na babae. No delay. Yung pananampalataya ng babaeng ito, mas malayo ang narating. Kesa sa distansya ni Jesus doon sa kung nasaan man yung anak niya. Kaya sabi ng Panginoon, kontrolado kayo lahat. Ang kailangan ko lang makita sa inyo, may faith ba kayo talaga? Yung power na pinakita ng Panginoon dito. And from that time on, that very hour, sabi ng Bible, her daughter was made whole. Pag ang pananampalataya po natin, ang object, ang Panginoong Jesucristo, at siya lang talaga, ma-experience natin si Jesus Christ consistently din, faithfully. Dahil ang Panginoon, hindi naman siya magbabago eh. Ang kailangan niya nang makita sa atin, o ang ipakita natin sa Panginoon, i-prove natin sa ating sarili na talagang meron tayong faith o pananampalataya sa Panginoon. Faith that refuses to let go. Lumapit yung babaeng ito, wala namang promise, walang posisyon, walang guarantee na siya ay tutugunin ng Panginoon. Yung kanyang pagpunta sa Panginoon, alam niya may magagawa ang Panginoon, pero hindi niya sure kung siya ay pakikinggan ng Panginoon. Iyon yung sinasabi kong no guarantee. Pero umalis siya, na alam niya yung anak niya galing na. Umalis siya na magmula sa pagiging Gentile, magiging babae, mababa ang katayuan sa lipunan, pagiging dog sa mata ng Panginoon,
yung kanyang pananampalataya, pinuri ng Panginoon. And umalis siya na ang kanyang pananampalataya, istorya ng pananampalataya ay nailagay sa lugar ng Scripture forever na ating naaalala hanggang ngayon. Ilan lang po yan na merong great faith. Yung pananampalataya na kahit ano mangyari, nakaangkla tayo sa Panginoon. Especially during those hard times sa buhay po natin. Yun ang ino-honor ng Panginoon sa lahat. So when God seems to be silent, ano gagawin mo? Silent ka na lang din. Hindi. Keep praying. Parang may delay. Sige lang, huwag ka magduda. Magtiwala ka lang sa Panginoon. At kapag ka tayo po ay inaantig yung pride natin, yung babae, sabi niya, hindi para sa aso yung tinapay. Magpakumbaba ka lang. Binababa ka, magpakumbaba ka lang. Because faith that will not quit, hindi yan paaalisin ng Diyos na wala kang natamasa o nakuha mula sa Kanya. Kung tunay na pananampalataya yan, at pananampalataya yan na hindi nagkukwit, aalis ka, hindi luhaan. Aalis ka, kuha mo kung ano yung ipinunta mo dun. Katulad ng babaeng ito. Faith that will not fail. Panginoon Diyos, salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa inyong biyaya. Salamat sa istoryang ito na pinakita niyo po sa amin ang kahalagahan ng tunay na pananampalataya. Alam niyo po kung gaano kalaki, kalalim ang aming faith. And sa passage po na to, alam po namin na nilalagay niyo kami sa mga sitwasyon na kung saan ang aming faith ay mas lalo naming nakikita kung ito po ba ay totoo o maliit pa lamang. O Diyos, kayo po ang isang patuloy na magpatatag ng pananampalataya ng bawat isa. At kung ang aming faith ay salita lamang, tulungan niyo po kami, turuan niyo po kami na magsimula kami na magkaroon ng tunay na pananampalataya sa inyo. Salamat po, Diyos. At sa sandaling ito, sa aming pagkakaloob kayo magpala, maging sa aming pananalangin, patuloy niya kaming pakinggan diyan mula sa langit. Salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.